our lectionary message today. And as we begin, let's come to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito na binigay mo po sa amin. Tunay po, O Diyos, andito kami ang bawat isa kasi gusto po namin, Panginoon, una, lumago sa pagkakilala sa inyo sa pamagitan ng pag-aaral ng inyong salita. Ikalawa, gusto po namin magamit kami. Lord, tumatanda kami. Yun ang reality. Pero anong silbi ng pagtanda namin kung hindi mo po kami magagamit? Kaya po, Lord, andito po kami mag-aaral ng inyong salita para kami ay maging fully equipped, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord, gusto rin po namin, Panginoon, na maging equipper kami, Panginoon, na someday, kami naman ang magtuturo at mag-i-equip sa iba. Kaya po, andito po uli kami, Panginoon, once again, lumalapit ng buong pagpapakumbaba sa inyo. Para po nang sa ganun, Panginoon, ay akapin ang iyong mga salita na aming pag-aaralan at magbabago ng aming buhay. Lord, i-prepare mo po ang puso ng iyong mga anak, Panginoon, ng iyong mga disciple, Panginoon. I-prepare mo po at maging receptive po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Because our goal, Panginoon, is to expand your kingdom, Panginoon. Meaning, gusto po namin marami pong maabot na mga tao. Because nasa last days na po kami, Panginoon, hindi na po namin may tatanggi. Andiyan na po yung rumors of wars, andiyan na po iba't ibang kahirapan sa iba't ibang bansa. Andiyan na po, Panginoon, iba't ibang sakuna. Hindi na namin tatanggi, Panginoon. Signs are obvious and we need to double time, Panginoon, para umabot ng mga dapat abutin. Kaya po, Lord, sa oras na ito, bigyan po kami ng puso na handang tanggapin ang iyong mga salita. Pag-aralan po ito at may apply sa buhay namin. In the name of Jesus. Amen. Praise God. You may be seated. Noong nakaraang linggo, bilang bahagi po ng taong 2026, ay pinag-usapan po natin, ano ba ang personal vision mo bilang bahagi ng church na ito? Ano bang pangarap mo para dito? Kasi hindi po pwedeng you're part of this church and yet wala kang dream para sa church na ito. You know, time will come, ako at ang iba pong mga nandito, mawawala kami. Ang importante pong makita natin ngayon, ano ang pwede mong maging part kung sakaling kami na mga matatanda ay mawala at kung sakaling kayo ang papalit at kung sakaling kayo ay susunod para maging equiper ng iba. Very important po yun. No? Na nakita ko natin, this is my dream for this church kung saan ako itinanim ng Panginoon. Now, hindi po doon nagtatapos yun. Kailangan po, yung kung saan tayo itinanim ng Diyos, kailangan magtanim naman po tayo doon. Meaning, tayo po ay magkaroon ng pagbabahagi ng ating sarili. At pag sinabi po natin pagbabahagi, dapat po, ito yung nasa isip po natin, na lahat ng ating pong gagawin po rito, ay pagtatanim po natin, para po sa higit na kapaglago at kapakinabangan ng kaharian ng Diyos. So, ang una po nating nais gawin ay ito, ibigay ang una sa Panginoon. First, not leftover. Meaning, una, hindi huli. Ang ibibigay natin sa Panginoon ay yung una, hindi po yung tira-tira. Amen? So, let's talk about the first fruit principle. Kasi ito po ay napakahalagang bagay. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, that what comes first reveals who rules? Alam niyo po, lahat po tayo ay may mga priorities. Amen? Lahat tayo may mga priorities. At hindi mo kinakailangan tanungin ang tao kung ano ang priority niya o mahalaga sa kanya. Bakit? Hindi mo na kailangan tanungin. Kasi makikita mo agad ito sa kanyang buhay kung ano ang inuuna niya sa buhay niya. Ano ang inuuna niya sa unang araw ng linggo? Ano ang inuuna niya sa kanyang sweldo? Ano ang kanyang inuuna sa kanyang mga desisyon? At ano ang kanyang inuuna sa kanyang mga reaksyon kapag may mga problema dumarating? Ang first, mga kapatid, ay hindi po basta issue ng schedule. Ito po ay revelation ng priority ng isang tao sa puso niya. Maliwanag po ba yan? Pag sinabi pong first, hindi po yan basta schedule ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dyan ay yung kapahayagan ng prioridad ng isang tao sa kanyang puso. Ipinapakita ho kasi ito kung sino ang hari sa buhay niya. Kung sino ang hari sa buhay po natin.
Hindi po ang question ay may inuuna ba ako? Hindi ho. Kasi lahat tayo, meron talaga tayong inuuna sa buhay po natin. Ang tanong lang, sino yon or ano yon, di po ba? Hindi po ang question kung may inuuna ba ako. Given na po yon. Lahat tayo merong pinapriority, merong inuuna sa buhay po natin. Ang mahalagang question po ay ito, sino ba at ano ba ang inuuna ko? That is the most important thing. Why? Because priorities expose lordship. Kung sino yung inuuna mo, yun yung nagiging Panginoon mo. Yun yung pinapanginoon po natin. That's why the Bible consistently teach us about first fruits, not leftovers. First fruits. Tignan niyo po yung Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Sabi po ng Bible, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with the new wine. Pansinin niyo po yung order ng talata. Tingnan niyo yung order ng talata. Ano po yung una? Honor the Lord. And then the second ay with first fruits. Ang unang-una pong binanggit po, tingnan niyo yung order. Honor the Lord, and then kasunod po ay with the first fruits, and then ang pangatlo po ay outcome. Ano yung outcome? Then comes the overflow. Hindi ho pwedeng overflow muna, walang first fruits. Di ba? Hindi naman pwedeng first fruits, hindi mo naman ino-honor si Lord. Ang arrangement po, pag tinignan mo yung talata, when you study the scripture, itong talata pong ito, try to observe, try to evaluate. Ang una po dyan, honor the Lord. And then followed by with the first fruits. And then kasunod po yung outcome. Then then comes with what we call overflow. Hindi po sinabi ng talata na honor the Lord kapag komportable ka na. Hindi. Amen? Hindi po sinabi ng Bible na honor the Lord kapag ka may sobra. Di ba minsan ang thinking natin, sa kanila ako magbibigay kay Lord pag may sumobra? Hindi po ganun. Sa Bible, pag pinag-usapan po yung honor the Lord, hindi doon sa sobra, hindi doon sa tira-tira. Di ba? First fruits. Honor the Lord with what comes first. Yun po ang gusto ng Panginoon. Why? Bakit? Because God is not honored by leftovers. He is honored by priority. Ang Diyos po ay nabibigyan natin ng higit na pagbibigay karangalan kapag siya po ang inilalagay po natin on top of all the priorities na meron po tayo. Kapag siya po ang naandoon sa ibabaw, pag siya po ang naandoon sa unahan, doon po natin nabibigyan ng honor ang Panginoon. Because God is not honored with our leftovers. Ang leftovers po ay hindi po yan statement of faith. Yan po ay statement of convenience. Tama po? Kapag ka po ang nasa isip po natin, bibigay ko na lang to pag may natira. Magbibigay lang ako kay Lord. Magtatanim lang ako sa vision ko kapag ka may sumobra. Hindi po na-honor si Lord yan. And it is not a statement of faith. It is a statement of convenience. Meaning, magkakaroon ka lang ng desire na magtanim. Magkakaroon ka lang ng desire na maging bahagi. Nagkakaroon ka lang ng desire na ipagkaloob sa Diyos. Yung komportable ka, hindi po ganon. Walang faith doon. Ang first fruit, mga kapatid, ay declaration na ganito. Lord, ikaw ang una bago ang lahat. Sabihin nga po natin yon, Lord, ikaw ang una bago ang lahat. That's why what comes first always reveals who rules. Di ba? What comes first in our lives reveals who rules. Kung ang Diyos ang una, meaning siya ang hari. Pag ang una sarili mo, ikaw ang hari. Di ba? Pag ang Diyos ang una, siya ang hari. Pero kung ang Diyos ang huli, ibig sabihin siya ay optional lang. Hindi ho ganun, mga kapatid.
Sa kingdom ni God, God does not compete for the first place because He should be our first. Siya dapat ang una. Hindi yung sarili ho natin. Hindi yung comfort po natin. Sa Exodus chapter 23 verse 19, binanggit po dyan yung first part, yung unang bahagi. Tignan niyo po yan. 23:19 na Exodus. Bring the best of the fruits of your soil to the house of the Lord your God. Mga kapatid, hindi lang po first ang binanggit dyan. Ang binanggit po dyan ay ano? Best of the first. Everybody say, best of the first. That's correct, mga kapatid. Ang dadalhin daw po ng mga Israelita, at ito'y pattern sa atin, pattern to para sa atin, na ang dadalhin natin sa Panginoon ay best of the first. And this is the heart level truth, mga kapatid. Ang issue sa first fruit ay hindi po pera. Liliwanagin ko po. Hindi po yung ani. Hindi po yung harvest, kundi yung puso. Yung puso po natin, yun ang issue. Because whatever you put first, you are declaring, ito ang pinagkakatiwalaan ko. Maliwanag po? Now, question po na gusto kong iserye po natin na ito. What is the principle behind first fruit? Ito po yung una. At tatalakayin muna natin. And then we're going to talk the second and the third sa susunod. Ito po yung una. The first principle. First fruit is about priority, not amount. Ang first fruit daw po ay tungkol sa kung ano yung prioridad natin, hindi kung magkano yung amount o yung halaga ng ating binibigay. Sa Bible po, ang first fruit ay hindi kailanman tungkol sa dami, kundi sa tinatawag nating order. Okay? Why? Because what comes first reveals who sits on the throne of your life. Kung ano po yung nauuna sa buhay po natin, inihahayag lang po na nito yung nakaupo sa puso po natin. So for example, mas una sa iyo ang trabaho. Ayun, nakaupo. Saka na lang si Lord. Kumbaga si Lord nagiging optional. Pagka po nilagay sa puso po natin, pera. Second option si Lord. Nagiging optional si Lord. Hindi po ganun ang tinuturo ng Bible. Ano? Hindi naman po kontra ang Diyos sa abundance. Hindi po. Hindi po siya kontra sa success. Pero ayaw niya po na siya ay second option lang natin. Maliwanag po ba yun? Ayaw po ni Lord na siya po ay second option. Hindi po kumukontra ang Diyos na yumaman ka. Sino po dito ang gusto yumaman? Naku, hindi po kontra ang Diyos dyan. Sino po dito ang gusto ng abundance? Kasaganaan? Hindi po kontra ang Diyos dyan. Ang ayaw po ng Diyos, yung siya po ay second option, mas inuna mo na yung yumaman, mas inuna mo na yung pera, mas inuna mo na yung hanap buhay, mas inuna mo na yung mundo, kesa po sa ating Panginoon. Yun ang problema. Ayaw ni Lord na ganun. Hindi po siya kontra sa kasaganaan. Kontra po siya kapag ginawa mo siyang optional. Naalala niyo po si Cain at saka si Abel nung nag-offer kay Lord? Look at Cain and Abel or Abel doon po sa Genesis chapter 4. Ano po ang ginawa nila doon? Di ba pareho po sila nag-offer? Tama? Pareho po silang naghandog. Pareho po silang sumamba. Tama? Ulitin ko po, pareho po silang nag-offer, parehong naghandog, parehong sumamba. Okay? Walang pagkakaiba. Pareho po nilang ginawa yon. Pero magkaiba ang laman ng puso. Doon nagkaroon ng pagkakaiba. Sa verse 3, makikita natin, Cain gave some of his harvest. Walang binanggit yung scripture na first. Wala. Ang binanggit po doon, nagbigay siya mula sa kanyang inani. Walang indication ng priority, just plain participation. Kumbaga, basta magawa lang. Pero wala pong indication na inuna or ito yung pinaka o ito yung best. Hindi po. Ito yung first fruit. Hindi po. Pero pagdating po kay Abel, doon sa verse 4, tignan niyo po, but Abel, sabi nito, Abel also brought a gift.
Tignan niyo po, sabi yan, the best portions of the firstborn lambs from his flock. And then sabi po dyan, the Lord accepted Abel and his gift. Tinanggap ng Lord yung pinagkaloob ni Abel. Bakit po? Malinaw na binanggit po dyan, yung pong the best portion of the firstborn lambs. Ibig sabihin, kung isasalin po natin ito sa buhay natin ngayon, it's like you're saying, Lord, bago ko gamitin, bago ko pakinabangan, bago ako, Lord, sigurado, ikaw muna. Yun po yung sinasabi niya rito. Pansinin niyo po, same action. Ano po yung action? Both of them gave their offering. Pero different yung kanilang puso. Bakit? Kasi yung puso po ni Abel ay nagpapahayag na priority niya ang Diyos. Samantalang kay Cain ay kung ano na lamang ang kanyang maihandog. Kaya the Lord looked with favor on Abel and his offering, di ba? But on Cain, sabi po dyan, his offering, he did not look with favor. Hindi po sinabi ng Diyos na masama ang ani kesa sa hayop. Hindi po ganon. Gusto ko lang pong makita nyo. Hindi po sinabi ng Lord na mas mabuti yung hayop kesa doon sa inani. Hindi ho. Ang sinasabi po rito, no, hindi po sinasabi na mas malaki yung value noong in-offer ni Abel. Hindi. At sinasabi po, God honored Abel not because mas malaki ang binigay, but because God came first sa buhay niya. Maliwanag po ba yun? Parehong nag-offer, pero different ang puso. Parehong nag-alay, kaya lang magkaiba ng prioridad. Sa totoo lang po, nowadays, many believers do the same thing kung ano po yung ginawa ni Cain. We give God time after everything else. Kung minsan nga, wala na tayong time kay Lord. Totoo po ba yan? Kung ano na lang yung tira-tira. Sometimes we give God the money pag may tira tayo. We give God energy kapag hindi na tayo pagod. Di ba? And we give God obedience kapag komportable tayo. Saan lang ako susunod kapag hindi na mahirap. And then we wonder why worship feels heavy, why prayers feels dry, and why life feels misaligned. Because God doesn't bless leftovers. He blesses priority. Sa behavioral science, mga kapatid, there is a principle called primacy effect. It means what you do first has the strongest influence on everything that follows. So, parang ganito. The first input sets on the tone of system. Yun po yun, no? So, parang ganito po yan. The first minute of your morning shape your mood. Totoo yun. Sino po dito masama ang gising? Pag masama gising mo, masama araw mo. Di ba? Kaya pag nakasalubong yan at biniro ako, wag mo akong luko-lukohin, ha? Masama gising ko, baka samain ka sa akin. Oh, di ba? Yung una, okay? Yung unang gising at bangon mo, yun ang magdidikta sa buong maghapon mo. Kaya nga dapat sa Kristiyano, paggising mo, anong una? Ano po ang una? Ano langin? Para ano po? Yung buong araw mo bless. Di ba? The first decision of the day affects the rest. Totoo po yun. Kung ano yung unang decision mo sa araw na yon, maapektuhan nito yung buong maghapon. Bigyan sample. Nagising ka na, pero nagdesisyon kang bumangon ng tanghali. Tinatamad kang bumangon eh. Sisiguraduhin ko sa iyo, apektado lahat ang buong maghapon mo. Tama? Halimbawa po, pumasok po kayo sa trabaho. Pagdating niyo sa trabaho, ano po, late kayong dumating. Pag late po kayong dumating,
apektado ho yung trabaho nyo. Bakit? Magra-rush kayo or kinakailangan mong mag-overtime para matapos lang yung trabaho. Ibig po sabihin, totoo po, yung principle ng yung pag-aaral sa behavioral science na primacy effect. Ibig sabihin po kung ano yung inuna ho natin, may epekto yan for the rest of the day. Even sa paggamit ng pera, the first use of money determines spending behavior. Di ba? Tanungin ko po kayo, pag nagkakapera po kayo, anong inuuna nyo? Kape. Kape tayo! Kaya marami mo ngayon, bigla na lang inaatake sa puso eh. Di ba? Ano inuuna ho natin sa pera ho natin? That's a question. Kasi kapag yung doon sa pera ho natin, dinidetermine po nito yung spending behavior natin. Spiritually speaking, when God is first, the alignment follows. Kapag inuuna mo ang Diyos, nagiging maayos ang lahat. On the other side, when God is last, then confusion follows. Kapag iniuhuli mo yung Diyos, nagkakaroon ng confusion ng buhay mo. When God leads, then everything finds its place. When God is added, then everything competes. Hindi ka nawawalan actually, o hindi ka kinukulang actually. Ang totoo po, kaya tayo parang kinukulang at nawawalan kasi hindi ang Diyos ang inuuna natin. Inuuna natin mas madalas ay yung sarili ho natin. Misalign po tayo. So tanungin mo ang sarili mo ngayon. Okay. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, hindi para makaramdam ng guilt, kundi para mai-align. Una, sino ang una sa umaga mo? Second, sino ang una sa mga desisyon mo bago ka magdesisyon? Sino ang una sa plano mo this year, 2026? Sino ang una sa plano mo? Itong taon na to, sino ang una sa kita mo? Sa income mo? Sino ang una? Tanungin mo sarili mo. Kasi kapag ka po hindi yan naka-align, sigurado magulo ang buhay. And lastly, sino ang una at nakaupo sa trono ng puso mo? Because the first fruit principle is really this. Ano po? God doesn't want what's left. He wants what's first. Ayaw po ng Diyos ng tira-tira. Ang gusto po niya, siya ang una. Yun yung unang principle. It's not about the amount, mga kapatid. Hindi tungkol doon sa amount ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po dito is about priority. Sino ba ang priority ng puso mo? So ngayon po, you will now have your group discussion with this question. Ito po yung tanong. What is God telling you right now after hearing the first point of the message? Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon pagkatapos mong marinig ang unang punto ng ating pag-aaral?